So yun, good day na naman mga boss. So part 2 tutorial mga bossing sa pagbubuo o tamang proseso ng pagbubuo ng inyong mga panggilid mga bossing. So ito nga pala ay Honda Click version 2 mga bossing ko. So ito yung nag-viral sa TikTok natin mga bossing na manual reset natin. So ayan, kung makikita nyo mga bossing, siya ay naka-regroove bell. So ang ibig sabihin po niyan, pagka ganyan ang bell bossing, kung may parang thread, regroove bell po yan, anti-dragging. So ayan po yung center spring niya mga bossing. So magpapalit din tayo ng clutch spring mga bossing, tapos slider o slider piece bossing kung tawagin. So ayan yung bola niya mga bossing, straight yan bossing. So ayan nga pala mga bossing, umpisa na natin gawin mga bossing ko. So kailangan may malinis kayong basahan dyan mga bossing ko. So ayan, ganyan na tayo, nalinis na natin. So ngayon, kung may malinis ka ng basahan, pupunasan nyo po yung mga pinaglinisan nyo na mga pyesa o mga parts mga bossing, para po maiwas natin yung mga buka-buhangin. Kasi kahit ano pong linis nyo dyan, may mga nadikit pa rin po dyan. So ayan po, ganyan po ang tamang pagkabit ng bola mga bossing ko. Straight 13 po yan mga bossing, kaya dire-diretso lang po ang paglagay natin mga bossing ko. Ayan po yung pinaka backplate nya mga bossing. Diyan po nakalagay yung slider piece mga bossing ko. Ayan po, original. Wala pong peke tayong kinakabit dito mga bossing. So ayan, kung makikita nyo mga bossing, hindi po pwedeng baliktad ang pagkakabit nyo ng slider piece dyan mga bossing. Hindi po pwede yon mga bossing. Yung metal dock po sa harap po yun mga bossing, sa ibabaw. So ayan mga bossing ko, sa ibabaw po lang dapat nakalagay yan mga bossing ko. Hindi po pwede magbaliktad yan. So ayan, yun po yung tamang formation yan mga bossing. Ngayon mga bossing, kapag naikabit nyo na yon, so ipapatong nyo yan bossing. So yan, tapos kalugin nyo. Pag may kalug yan bossing, hindi na pwede yung bola nun, ibig sabihin bossing. So lagyan nyo ng konting grasa yung gitna para smooth. Konting-konti lang bossing ang ilalagay nyo, hindi puno. Tapos pupunas-punasan nyo rin yung pinaka parang bakal niya sa gitna mga bossing. Ngayon pagtapos nyo dyan mga bossing, yung pinakabahay naman ng clutch housing, tsaka yung pinagkakabitan ng mismong clutch housing, yung mga torque drive, pupunas-punasan nyo yan bossing kahit nalinis nyo na, para make sure nyo na walang mga buha-buhangin mga bossing. Kahit anong gamit nyo pang linis dyan mga bossing, gasolina o kaya CVT cleaner, Kobe mga bossing, pupunasan nyo pa rin yan bago nyo ibalik mga bossing. Ngayon mga bossing, pagka napunasan nyo na, ikakabit nyo na yan mga bossing, pero wag nyo pong kakalimutan yung pinaka-goma mga bossing. Pupunasan nyo rin yun po yan, yung parang pinaka-oil seal nya rin po yan mga bossing ko. So ayan mga bossing. Dito po kasi mga bossing, kinakalas po natin yan mga bossing. Ultimong mga grasa, pinapaltan po natin mga bossing. Yung po talaga ang pinaka-standard mga bossing ko. So dapat mapaltan pa rin yung grasa mga bossing, kasi hindi naman for lifetime yan. Natutuyo rin po kasi ang mga grasa niyan mga bossing. So bago nyo ipasok, gagrasahan nyo rin po yan. Gagrasahan nyo po ng konti, smooth na smooth lang. Tapos ipapantay nyo po yung sa kanal, yung mga butas mga bossing, para mailagay nyo po yung tatlong parang bulitas na lock nya mga bossing ko. Huwag nyo pong kakalimutan yun mga bossing. Bago nyo po ilagay yan mga bossing, i-abawd nyo po muna sa grasa or lagyan nyo ng kakonti. Kasi ganyan lang po ako maglagay mga bossing, para hindi po masyado tapos nakatayo lang mga bossing. Huwag nyo po itutumba para hindi po malaglag. Kasi pagka nakatagilid po siya, pwede po siyang lumaglag yung pinaka parang bulitas niya po na tatlo mga bossing. Nakalimutan ko yung tawag dyan. So ganun lang mga bossing. Ngayon pagka kompleto na po yan mga bossing ko, lalagyan nyo pa rin ng grasa mga bossing. So ayan, kung makikita nyo dyan ma'am, makikita nyo, ayan, okay na, naikabit na natin yung tatlong parang bulitas. Lalagyan po natin ng grasa mga bossing ko. So wala po tayong grasang high tech na panlagay, kaya yung ordinaryong grasa lang po muna ang nilagay natin mga bossing ko. So ganyan lang mga bossing ko, hindi mahirap yan mga bossing, basta alam mo yung tamang ginagawa nyo mga bossing. Ngayon, pag may natirang grasa sa daliri mo, bossing, yung sa taklob nung pinakatatlong anong yan, pwede mo dong ipunas yun. Tapos paikot lang, ganun lang kasimple mga bossing, paikot lang ang kabit, padiin na paikot mga bossing ko. Pag naikabit nyo na bossing, huwag nyo kalimutan punasan pa rin mga bossing. Pati yung torque drive bearing, lalagyan nyo rin ng konting grasa yan mga bossing ko.
So pwede naman po yung grasang yan, ordinary mga bossing, basta kaunti lang mga bossing. Kasi po pag naikot yan ay possible pong magtarsikan sa loob yan. Pag naparami po kayo ng lagay mga bossing. Ngayon ang gagawin naman po natin ng yung pinakabahay ng housing mga bossing. Clutch shoe, mga clutch shoe mga bossing. Yan po nakalagay ang clutch shoe mga bossing. Ganyan po ang tamang paglagay mga bossing. May kanal po yan. Yung po yun yung pinaka parang goma ng pinakabahay ng clutch shoe nyo mga bossing. So ikakabit na rin natin yung 1000 RPM na clutch spring ni bossing. So ganyan lang mga bossing. So sa pagkakabit naman yan mga bossing, dapat may tools din po kayo mga bossing. Dalawang kamay po ang gagamitin nyo dyan. Sasama nyo po ng diin ng hinlalaki nyo mga bossing habang ipinapasok nyo. Ganyan lang po kasimple mga bossing. Kahit ano pong tigas nyan mga bossing, ganun lang mga bossing ko. Tapos ikakabit nyo na po yung pinaka plate sa ibabaw mga bossing. Pupukin nyo lang ko ng konti at para maipasok. Ngayon may mga clip din po yan. 3 clip yan mga bossing. Gagamitan nyo ng plies mga bossing ko. Ngayon pag nabuo nyo na po yung mga ng pinakabuong torque drive nyo mga bossing, kakabit nyo na po yung center spring mga bossing ko. So ayan po, hindi po pwedeng basta pasok yan mga bossing. Sasamahan nyo po ng press yan at may kanal po yan. Itatama nyo lang po yun dun. Ngayon tatapakan nyo po ng isang paa nyo para may suporta lang po mga bossing, para hindi po siya umigkas pataas mga bossing ko. So ganyan lang mga bossing, simple lang mga bossing ko. So nakakailang baklas na rin kasi tayo, kaya medyo sanay na tayo sa mga gantong bagay. Kasi ito ay kasama sa PMS natin dito sa Motor Trade Silang Cavite mga bossing. So dito nyo naman gagamitin yung tools na pampahigpit ng sa torque drive nya mga bossing ko. Ngayon napansin natin dito mga bossing, yung belt nya may tata na rin. So papapalitan natin to dahil syempre sayang din ang bukas. So pinabili natin ang belt mga bossing, bagong belt mga bossing, original, wala po tayong local dito na piyesa mga bossing. Basta maglinis po kayo ng panggilid nyo mga bossing at alam nyo pong may tama na, palitan nyo na rin po bossing para hindi po sayang ang bukas mga bossing. Ganyan lang po ang tamang paglagay mga bossing ko. Ganyan lang mga bossing, simple lang mga bossing ko. So pasensya na kayo sa video natin at medyo malabo mga bossing, wala pa kasi tayong pang-vlog na medyo malinaw-linaw. So ganyan nga pala yan mga bossing. Tapos yung makapal na washer mga bossing, sa harap yan, sa may pulley. Yung manipis sa may torque drive naman yan mga bossing. Tapos yung 22 na nut mga bossing sa harap. Yung number 19mm na nut sa likod naman yan mga bossing. Tapos hihigpitan na po natin yan mga bossing. So pagka mga ganito mga bossing, siguraduhin nyo pong na mas mahigpit yan. Kasi minsan po pagka malubay po ang lagay nyo, possible po na kumalas yan mga bossing, maaabala pa po kayo. So yun lang. Tapos pagkatapos nyo yan, pupunas-punasan nyo po yan mga bossing. Yung mga ano pa dyan. Tapos paperan nyo po ng konting grasa yung pinaka-ehe mga bossing. Tsaka yung mga dowels. Ayan, kung mapapansin nyo, pagkatapos ko ikabit mga bossing, pinandar ko. So ang purpose po nun, para po yung belt ay hindi mabigla, para din po makita natin kung okay po yung pagkakagawa. Ganun lang po yun. Papaandarin nyo lang po yun ng saglit, hindi nyo po papaandarin ng matagal yun mga bossing. Papaanoin nyo lang po yung belt na maghigpit siya mga bossing. Kasi pag ginabit nyo po yan, medyo malubay pa po yan eh. So yun lang mga bossing. Pagkatapos nyo naman mapaandar yan, sasarado nyo na po, tapos pupunas-punasan nyo po yung mga ibabalik nyo na pyesa mga bossing. Ganyan po tayo kapulido magawa dito mga bossing ko ha. Sa mga gusto magpa-CVT ngayon mga bossing, pwede po kayo pumunta rito o pwede po kayo mag-PM mga bossing. Standard na CVT lang po ang ginagawa natin mga bossing. So pasok po yan sa PMS natin dito sa kasa mga bossing ko. So ito po kasing motor na to ay modified na. So kung mapapansin nyo mga bossing, setup na to mga bossing. So pero ang loob nito ay stock pa rin. So gumagawa rin tayo niyan mga bossing ko. O ayan nga pala, iniigpitan na natin yan mga bossing ko. So ganun lang kasimple mga bossing ko ang pagkakabit.
Mga bossing, kung mapapansin nyo, naigpitan ko na yan mga bossing ko. So, pagkatapos naigpitan, biniiswan ko pa yan mga bossing dahil medyo naalikabukan pa ako. So, ganyan tayo mga bossing. Gusto natin malinis din ang labas. Malinis na yung loob, malinis na rin yung labas mga bossing ko. So, yun. Okay na. Shout out. At pagtapos na yan mga bossing, papaanda rin na natin mga bossing ko. So, naigpitan na natin lahat. So ayan mga bossing, kung marinig nyo yung andaran yan, smooth na, wala nang tunog na parang lumalagotok. So yung cause na lagotok na yon mga bossing ay sa slider lang yon mga bossing ko. So ayan, nagpalit din tayo ng clutch spring mga bossing, ginawa natin 1000 RPM, tapos nagpalit din tayo ng belt mga bossing. Para hindi naman po sayang ang bukas natin, syempre, pinalitan natin yung ibang mga dapat palitan. Tinensyol din natin to mga bossing ko. Sa mga tropang gusto magpa-PMS o magpa-CBT mga bossing, nasa Motor Trade silang Cavite lang po ako mga bossing ko.